Good morning mga ka-idol. Bali meron tayong survive na battery, car battery. So bali nag bumabaksak ang kanyang voltahe. So pakita ko sa inyo mga ka-idol ang present na voltahe ng isang car battery. Yan natin test probe. Yan. So makikita nyo 8 volts na lang. Yan. Ko alam kung nakikita nyo mga ka-idol ha. So nakalagay ay 8.4 volts na lang. So dapat mga 12 volts to. At kung malubat na siya, mga 10 volts lang. So masyadong mababa. So hindi natin alam kung patay ang isang nito, isang butas. Kasi may tatlong division to. So bawat division ng battery ay 4 volts. So tatlong division, so 12 volts siya. So makikita nyo 8.4 na lang. Ibig sabihin napakababa. So tingnan natin mga ka-idol, lagyan natin ng initial voltage galing sa charger na ating ginawa yung inverter para lang makargahan natin kung aangat yung voltahe niya. So testerin muna natin tong charger kung ilang voltahe. So ipit natin ang positive to positive. Yan. So ito yung battery clamp niya. Then so negative. Yan. So 15.9 or 16 volts na. Yan, kita nyo mga kaidol. Hindi ko alam kung kita nyo kasi sa akin masyadong hindi kita dito sa top eh. 16.9 o 15.9 or 16 volts. Yun ang voltage out ng ating charger, inverter charger. So papakita ko yung inverter charger ko. Siya lang mga ka-idol. So yan ang charger ko, converter acoustic. Yan. So ngayon lagyan natin ng charge natin ng saglit, mga ilang minuto lang. Pag umakyat yung voltahe ng battery, ibig sabihin buhay pang isang butas nito. So positive to positive, to positive terminal ng battery mga ka-idol. Kita nyo ba? Wala na yung pag-uusap na yan. So pag magcha-charge kayo ng battery ay kailangan yung polarity. Kasi pag ni-reverse nyo yung polarity, pwede sumabog yung battery. Lalo pag malaki yung amperahe ng charger nyo. Okay? Yan. Hindi ko na kayang Then, pagkatapos, sukatin natin yung voltage drop ng charger. Kasi 15.9, so may load na siyang battery. Tingnan natin kung ilang voltahe yung present niya, yung voltage drop niya. Para malaman natin na working condition po yung battery. Dapat bumaba siya ng mga 14 or 12. Depende sa ano niya. So, kita nyo mga ka-idol, hindi na nagkakarga ang battery. Ayan. Hindi siya nagkakarga kasi yung voltage drop niya ay ganun pa rin. Kung drain tong battery, dapat bumaba siya ng 14. Ayun, 14.6. So mababa.
Dapat mataas, mababa pa sa 40, mga 13 o 12. Kasi may load na siya. Ayan. So 14.2. So 1 volt something, mga 2 volts. So tingnan natin. Mga ilang minuto lang mga ka-idol. Testing na natin. Kasi kanina 8.4. Ngayon, pwede na. Tingnan natin kung tumaas yung voltahe ng battery. Yung load niya. Okay, ibaba natin yung positive. So, katuloy tayo. Hello. Yan mga ka-idol. Oh. 12. Makita niya 12. So, ibig sabihin, buo pa yung battery. Kasi kung patay yung isang butas niya, hindi na siya akit ng 12 volts. So, minuto lang, ilang minuto lang, ano natin ito, tinagal ko. Kakabit ko ulit. Ilang minuto pa lang yung ating ano. Kakabit na din natin. Kakabit niyo ba? Yan. Yan. So, nakita niyo, ilang minuto pa lang natin kinargahan sa ating converter charger, battery charger. Ay umakit agad ng 12 volts yung battery. Ang ating sinukat ulit, mga ilang minuto lang. In-unplug natin yung positive ng converter battery charger. Ngayon, meron akong battery solution. Ayan. So bubuksan natin to para atin lagyan ng babantuan natin, babasahin natin yung kanyang pinaka pad kasi may pad to, papel sa loob. So lagyan natin kasi yung battery nito ay almost ano to, mga 3 years na. So binili ko to ay second hand na. So ibig sabihin, ang warranty kasi ng battery ay mga 2 years to 3 years lang. Yan. So makikita nyo ka-idol, tinanggal natin itong plastic cover at atin ibabalik mamaya. May mga butas yan. Yan o. So atin lalagyan yan. So buksan natin. Yan, ganyan na po. Buksan natin. Itong battery ito tinatawag na pre-maintenance. Pero pwede siyang lagyan ng tubig. Kunti lang. Babasain mo lang siya. Pero may tubig pa, basa pa oh. Baka kunti na ng tubig. Yan. Kasi pag tuyo-tuyo na yung pad ng battery, so madali siya mag-lobat at hindi na siya nagkakarga o nag-charge ng maayos. Yan. So, atin basain lang. Yan. So ganito lang pag survive ng battery. Yan. So open natin. Yan mga kaidon. Sukatin ulit natin. Siya 14 volts. So ibig sabihin may voltage drop na siya ng 2 volts pumapasok sa battery. Pero mababa pa yan. Kailangan natin ng battery solution. Lagyan natin. Ayan. So ilan to? 2, 4, 6. So 6 sa bawat butas, taga dalawa. Ngayon, obserbahan natin mga kaidol. Kasi napansin ko dito ay madali siyang uminit. So isang oras pa lang siyang kinakargahan ng charger natin. Uminit agad, which is not normal. Kasi ang ating battery charger ay 12 ampere lang. At ang isang car battery ay umabot mga 30 amperes yan.
Depende sa laki ng battery mga ka-idol. Ito ay mga 1 SM lang to. Mababa. 1.8 na battery. Sa yung ating injectable. Uy, saan na? Where are you? Ito. Ito ay ginawa ko ng mga ka-idol para okay. So, subukan natin. Siguro tama ng mga isang ganito ang puno ng battery solution para hindi mabasa masyado. So, meron na tayo tubig. Lagay natin. Yan. Tamang-tama lang na mabasa yung pad niya. Yan. So, tapos na yung dalawang butas. Nalagyan na natin ng battery solution. Yan. Pangapat na butas. Okay. Pang limang butas na tayo mga ka-idol. So bawat butas ay 10 ml. Yan, 10 ml bawat butas. 10 ml na battery solution para pantay, pareho-pareho sila ng dami. Yan. Hindi naman kailangan lutang sa tubig to kasi ito ay pre-maintenance. Hindi tulad ng ibang battery na lubog sa tubig sa battery solution. Ito ay tama lang na basahin mo yung pinakapad niya sa loob. So tapos na tayo maglagay ng battery solution. So check ulit tayo ng voltahe mga kaidol. Importante lagi kayo may tester para ma-check nyo kung ilan na yung voltahe nya. Yan, bumaba 13 na siya. 13.9, ibig sabihin nagkakarga na siya. Ngayon, i-unplug natin. Ito naman negative ang tatanggalin natin. Ito negative na. Negative na cable wire ng ating converter. So 12.8. Yan, ibig sabihin okay, nagcha-charge siya. So ngayon check natin after 3 hours. Papakita ko sa inyo na 12.8 na siya.
14.9 na mga kaidol. Oh. Ibig sabihin, okay na, nag-working condition na yung battery. After natin lagyan ng battery solution. Ganyan ang pag-revive ng isang battery. Basta buo pa yung mga plates niya, yung mga tatlong butas to, basta wala pang patay na butas, ibig sabihin pwede mo revive yung battery. Pero pag open na yung isa, no choice na yan kundi i-junk na. So balik na natin itong mga parang konti lang yung isang 10 ml, malaki-laki to. So dagdagan pa natin mga kaidol. Gawin natin 20 ml bawat butas. So salinan pa natin kasi medyo malaki yung battery. Yung 10 ml parang hindi, parang kulang. Dagdagan natin bago natin isara. Another 10 ml, so 20 ml na lahat. Para bumalik ulit yung sigla ng battery. So ganito lang pag-maintenance at pag-survive ng isang battery. Kaya pag ang battery nyo ay mahina na, ano nyo na, subukan nyo na lagyan ng battery solution. Kasi pag ganoon, tuyo na siya. Yan na yung battery solution ko. Sana umabot pa sa 2 butas. Okay. So, balik na natin mga takip, mga kaidol, at hindi pasukan ng alikabok. Yan. So, malalaman natin mamaya pag malakas na yung current nya. So tama lang na binasa natin yung pad nya. Hindi natin kailangan na palubugin sa tubig. Yung iba, akala ng iba ay hindi na pwedeng lagyan ng battery solution kasi hindi na, wala silang idea na mayroon palang bukasan. Yan. This is our second tip we have as a 4 + 3. Punasan natin. Kung sakaling sobra yung tubig na nilagay natin mga kaidol, meron siyang butas sa gilid. Yan. Labasan ng pinaka overflow niya o yung exhaust niya. Ayan. Balik na natin itong tape. Ayan. Parang wala lang, no? So hanggang dito naman vlog ko mga kaidol. At sana meron kayong natutunan na
idea kung paano i-revive yung battery yung mahina na magkarga o hindi na nagkakarga. Basta buo pa, wala pang patay yung butas, so magagawa ng paraan ng remedyo. Pero kung talagang hindi na umaangat yung voltahe niya pag initial charging ng converter o battery charger niya, ibig sabihin sira na yung isang plate niya, open na siya. Thank you for watching and good morning sa inyo lahat mga ka-idol. Bye bye.